Hello, magandang hapon po. Pag-uusapan po natin sa ngayon ay patungkol sa yung napakalaking utang na sumalubong kay Isko Moreno sa pagpasok niya bilang mayor ng Manila. Utang na sumalubong kay Isko Moreno sa pagpasok niya bilang mayor. So ngayon, lumabas po, ito pa lang ang nabilang nila, 10.2 billion pesos na hindi binayaran. Pakinggan natin siya kung ano man ang kanyang sinabi. Pumuputok siya sa butsi sa pagkagalit. Pero bagong lahat, humingi po ako ng tulong sa inyo na kung dadagdagan nyo, marami na rin mamigay ng tulong na idadagdag nyo sa 50,000 na filing fee at 10,000 na deposit fee na ibabayad ko po sa Senate Electoral Tribunal para makapagsampa o para tanggapin ng Senate Electoral Tribunal ang kasong kuwaranto na aking isasampa laban kay Erwin Tulfo. Kasi hindi ko po maatim na isang Amerikano ay magiging senador sa Pilipinas. So, yan po ang ating pag-usapan dyan at mamaya beblog ko. Pero ito na lang muna, dito lang tayo tututok sa pumutok ang butsi ni Mayor Isko Moreno sa utang na iniwan ng administrasyon ni Hani Lacuna na kanyang kasama dati. Pakinggan po natin at makikita niyo po ito. Ang utang sa basura ay napakalaki, 2 billion, 900, almost 1 billion di binayaran. Tapos yung para sa subsidy, pundo para sa pagpatakbo ng pamantasan ng Luzon de Maynila, ay malaki rin ang utang, mga 60 million halos. Tapos sa mga parang senior citizens na mga ayuda ay hindi rin nabayaran. At marami pa pong iba. Pakinggan po natin si Isko Moreno. Mukhang desidido siya kung anong gagawin. Baka kakasuhan niya yung mga tao dito na involved. So ito po, pakinggan natin. Kahit pero lumalabas lang po na parang pinapakita ni Isko Moreno na isa rin siya sa karapat-dapat na magiging opisyal ng mga local government unit na talagang may determinasyon kung paano gagawin niya. Okay? At ito po, pakinggan po natin ang ating bagong mayor ng Maynila na si Isko Moreno. Ito ay dineliver niya speech nito nung pagpasok niya sa opisina sa unang araw ng biging mayor ng Manila. Bayarin na iniwan. Ulit. Tanong, magkano ba ang bayarin na iniwan ng nakaraang administrasyon? Negative 10.2 billion pesos and counting. Magkano ba ang bayarin na iniwan ng nakaraang I hope some of you will realize what you have done, allowing such problem. Never. I cannot even fathom this kind of mess. Hindi pa po kasama dyan ang utang sa BIR. Sa mga empleyado, nung ako'y nag-mayor, may kinaharap akong suliranin ng mga kawani ng pamahalaang lungsod ng Maynila, amounting to 300 million pesos sa GSIS. For some ability, we did convince GSIS, for that matter, and gave us discount so that our co-workers in City Hall may retire
and get their benefits. Sa mga City Hall employees, good luck sa inyo. Hindi ko pa sinama ang bagong utang, almost 200 million sa GSIS. At ang pinakamasakit dito, hindi po ito pera ni Lito Atienza, ni Vice Chief, o pera ko. Hindi po ito pera ng taong bayan. Pera po itong pinagtrabahuan na ng mga empleyado ng pamahalaan. Ipadadala nyo na lang, hindi nyo pa pinadala, hindi ko malaman kung saan ninyo pinala. And to give you a visual of what is 10.2 sa aking mga minamahal na senior citizen, ayan po ang utang sa inyo ng lungsod ng Maynila. Social amelioration para sa senior. For second quarter, 589 million pesos. Subsidy to PLM, 55 million pesos and growing. Because what you're seeing there is the first quarter obligation. Aid to Manila Police District, 26 million. Doc Almiron, Doktora Irma Alfonso. Kung bakit lumalapit ng madalas ang mga tao sa atin na walang gamot sa health center, walang gamot sa ospital, ni Hiringgilya, halos hindi na magamit o magamit ng tao dahil wala. Sapagkat ang bayarin natin sa gamot alone is more than 2 billion pesos. Hindi pa na kontento. Hindi na nagbayad ng gamot. Hindi pa nagbayad ng equipment. Amounting to 995 million pesos. Pati janitor, sinuba ninyo. Security guard, sinuba ninyo. Kayo lamang ba marunong kumain ng kanin? 431 million pesos. At ang hindi ko maarok, kayo lamang ba marunong kumain ng kanin? Ipinagsinungaling ninyo 31 billion at ng mga kabahagi noon. Kaya tayo iniwan ng Lionel, hindi nyo binayaran ng 8 buwan. Sino mang negosyante, maliit man o malaki, hindi mo bayaran ng 8 buwan. Kaya tayo titigil yun kahit gusto niyang maghanap buhay. Now, today, to the people of Manila, you will know sino ang tapat at totoo. Hindi mo bayaran ng 561 million. Ipinagsinungaling nyo din na sinabi nyo iniwan. Hindi po. Andyan ang dokumento. Nagpaalam ng Oktubre ang Lionel. Nang maayos. Ngunit, bagamat hindi sila nababayaran, ipinagpatuloy nila ang kanilang obligasyon hanggang Disyembre 31.
ng taong 2024. Huwag na kayong magsinungaling. Baka pag nakita kayo ng truck driver ng Lionel, sagasaan kayo. Nagpuputukan sa mga barangay chairman na nanonood. Alam ninyo ang totoo. Ang taong 2020. Pinalitan. Bagay naman na diskresyon ng sino mang alkalde. Kung kanino siya komportable at sanay. Alam ninyo ang totoo. Pinalitan ninyo dito rin sa konseho. Kumuha kayo na alam niyo naman. Iba sa inyo yung matatanda pa sa akin dito. Na alam niyo naman na hindi pwedeng paghati-hatiin ang distrito ng Maynila and multiple contractors because our boundaries cannot be identified properly from one district to another. E di magtutulakan lang yan ng basura. Pero yan ay dinesisyonan ninyo. Anong nangyari? Anong naging epekto? Ang sinabi, sinabotahe, pati ako nananahimik, dinamay nyo pa. Sinabotahe. O sige, total politika naman ito. Nanahimik ako. Wala kayong narinig sa akin. Bakit? Naniniwala naman akong matalino ang mga batang Maynila. Dahil alam nilang totoong hinakot ang basura hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ngunit, pinalitan ninyo. Naniwala kayo sa iilang tao. Ano ang kinahinatnanan? Kung saan ngayon ang lungsod ng Maynila? Kahapon, maybe by this time, you know it already, that I have received a letter from 2 companies that you have approved na hindi na rin nila kaya. Ang alin? Maghakot ng basura? Hindi. Hindi na rin nila kaya mag-operate kasi hindi rin sila binayaran ngayong taon na ito except on January. Now, magkano ang utang natin o babayaran natin sa basura? 950 million. So, lumalabas, dala ng pagkakataon, ipinagpatunay ng sitwasyon kung sino ang tapat at totoo. Other goods, supplies and materials amounting to 2 billion 900 million. Infrastructure projects. You know what's ironic? And I'm going to discuss this. Forgive me, Madam Vice Mayor. Gusto ko lang malaan ng mga halal ng bayan na kapwa natin, Madam Vice Mayor. Alam nyo ba halos lahat ng infrastructure project? You tell me, what kind of infrastructure projects that you see or you saw? You know why? This 2.2 billion, Mayor Lito Atienza, this 2.2 billion, most of it repairs. So that you know, negative 10.2 billion pesos and growing. 3.4 billion of that, or 33% ng nasabi kong numero, ay higit 1 taon ng overdue. May kapabayaan? Pinabayaan? Istapa. So, yan po sinabi ni Isko. Ang isa lang leksyon na makukuha natin dito. Ang ibig lang sabihin yan ay
talagang merong mismanagement sa nakarang administrasyon, sa administrasyon ni Hani Lacuna. Kung ano man ang makikita natin dito is, magtanong tayo, bakit lumaki ang utang na hindi nabayaran? Ang numero uno dyan, ang pinaka-issue yung basura. Na basura na namamaho ng Maynila. 8-10 tao, 10 buwan na hindi binayaran ang Lionel na tagahakot ng basura. So kaya tumigil sila pala sa paghahakot dahil nga daw ay hindi naman sila binabayaran. So kung ganon, ito ang utang na hindi binabayaran. So Office of the Senior Citizens Affairs, dalawang o 6 na buwan na utang na senior citizens na ayuda kada buwan. 589,339,000 ang hindi nabayaran. Sa pamantasan ng lungsod ng Maynila na dapat binibigay ng Manila City Government na subsidy ay 55 million. Ang ayuda para sa Manila Police District ay 26,933,904. Ang pinambili ng gamot para sa mga Manileño na nagkakasakit sa lahat ng 6 na ospital ng Maynila ay hindi natin alam kung na-deliver ng gamot, pero ang babayaran din sa mga supplier ng gamot at mga kung anumang droga ay 2,041,621,253 pesos and 30 centavos. Sa medical equipment and supplies ay 925,357,639.87. Sa services sa mga CQ, mga janitors, sa mga panlaba, sa mga pest control, sa mga maintenance ng mga equipment at saka iba pa mga serbisyo ay 431,748,050 pesos at 54 centavos. Sa garbage hauling, sa basura, 950,697,050.64 ang hindi pa nabayaran. Kaya ang nangyari diyan ay hindi na nagkakot ang Lionel na kontraktor. So ngayon, sa infrastructure projects na pinagawa, 2.252 billion po ang utang. Ibig sabihin po, nagawa na yan, na serbisyo na at hindi lang nababayaran. So anyway, what is best, then Manileño will have to know this. Ako bilang isang gumraduate sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, ay isa ring Manileño dahil dito ako lumaki, dito ang aking trabaho at ito lang ay dapat malaman. So ina-expect ng bayan, kagaya nung nakarang administrasyon ni Isko, ay mababayaran niya lahat na ito. So magandang hapon, Antonio Almonte. Ang tanong ay noong lisanin ni Isko ang Maynila, kailan ko na magkanong iniwan, ay tanongin natin ang AI niyan. How much did Isko leave? Did Isko Moreno administration leave to Hani Lacuna when he left? How much savings or debts? So dito makuha natin ang sagot. Ayon po sa artificial intelligence, sinabi niya, when Isko Moreno stepped down as mayor of Manila in 2022, he left behind a debt of, mas malaki pa nga, 17.8 billion according to his successor. Sinabi naman nila ko na yan. She noticed that this debt would take the city government around 20 years to fully pay. Although the administration had already settled 2.5 billion out of it by mid-2024. This appears to be some variation in reported figures, though in separate statement, Lacuna mentioned 6.8 billion debt left by the previous administration. The discrepancy may stem from iba-iba. So ibig sabihin, hindi na mapapaniwalaan yung report ni Lacuna kasi una sinabi niya 17.8. Tapos sasabi niya nabayaran 2.5 billion. Tapos sinabi niya ang utang pala ay 6.8 billion.
billion debt. Oh, so hindi natin alam. So the debts were reportedly tied to infra projects initiated under Moreno's term, including 7 housing projects. So ibig sabihin, kung i-compare natin yung utang na iniwan ni Isko, ang utang po na iniwan ni Isko pala, ayon dito sa record, ay patungkol po sa 7 housing projects na ginawa niya, mga binondominium, condominium, mga Manila Sorry Development, at saka pagpagawa ng ospital ng Maynila. Yan ang utang ni Isko dyan. Ibig sabihin ay continuing naman yung utang pero ginagawa naman at nagawa naman ang mga project. Hindi kagaya itong utang na iniwan ni Lacuna ay ang basura na hindi nabayaran, ang social amelioration program na hindi binayaran. Ibig sabihin wala pong utang na iniwan na patungkol po sa mga proyekto, kundi patungkol na dapat bayaran. Ang ibibigay dapat na pondo para sa Manila Police District, sa drugs, 2 billion, sa medical equipment, na 1 billion, almost 1 billion, sa serbisyo, mga security guard, janitorial. Sa panahon ni Isko, wala siyang utang ng ganito. Wala rin siyang utang sa panahon ni Isko, na umalis siya nung una. Wala rin siyang utang tungkol sa gagamot. At wala rin siyang utang patungkol sa PLM. At wala rin siyang utang patungkol sa social amelioration program kasi wala pa naman social amelioration program ata na iwan. Meron na, nabigay na siya. So wala rin siyang utang na iniwan tungkol sa garbage. Pero kay Lacuna, may iniwan siyang garbage na utang halos 1 billion. At mga other goods, ibig sabihin, kung ikumpara natin ang dalawang utang, establisado at magbibilang pa, patungkol kay Hani Lacuna na iniwan na utang. So, lalaki pa yan. Ang utang naman ni Isko ay hindi confirm ko anong fixed issue, pero ay patungkol po sa mga binondominium, condominium, at daming mga condominium na pinagawa para sa mga mahihirap. So, supposedly, bayad na siguro sa ngayon yan, o di kaya ibabayaran niya in 15 years. So, ikumpara natin ang utang na dalawa, yung utang na kay Hani Lacuna na naiwan ay basic projects, basic necessities ng Manila. Basura, hindi nahahakot. Kaya diyan siya natatalo sa basura. At saka yung pamimigay ng mga suporta o pension ng mga senior citizens ay hindi pa naibigay. Ang suporta para sa operation ng pamantasan ng Luzon, Manila hindi binigay ni Hani Lacuna. At ang mga gamot, almost 2 billion, hindi nabigay. So, ibig sabihin, comparing the two debts, hindi po basic services ang utang na iniwan ni Isko, kundi para sa mga housing projects. Ang kay Lacuna naman, basic services. Hanggang dyan lang tayo. At let us abangan natin kung ano pa idudugtong natin dito. Okay, so ang problema dito ni Isko ay special at tawag dito yung basic, kumbaga sa bahay pa, pagkain, nangutang ka ng pagkain, bakit hindi binayaran? Ganun po ang nangyari dito. So, shout out kay Teachers Pet TV, Antonio Almonte, tapos si Pastor Rodi Rabi, DJ GM, Antonio Almonte, nung umalis si Yorme, nung Manila, may iniwan itong 1.2 billion kay Lacuna. May iba pa, may pera pang iniwan na 1.2 billion. So, hiwalay yung utang. Romel Bingson, wala pa yata ako nabasa sa mga sinumiting mga bagong panukalang batas patungkol sa kaparusahan sa mga wala bagong batas. Hindi, ang lumang batas pa rin po, Romel Bingson, na Republic Act 3019. Pastor Rodi Rabi, Helen Baguio, Cesar Hugar, yan billion, yan ang dapat makulong FBI ng Pulumulok ay si Cesar Hugar, no? Full-blooded Ilonggo. Pwede rin FBI, full-blooded Ilocano. Mga magsasama ang Ilonggo at Ilocano, parehong FBI. O di ka SI, samahang Ilocano o samahang Ilonggo. Okay, magandang hapon po sa lahat. At yan lang po ang ating vlog kasi ngayon.